Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tutulungan ni Giselle si Carlos laban kay Moira. Papayag at magpapakita na ba si Carlos kay Giselle? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Dahil galit na galit nga si Moira dahil daw sa katangahan ni Nerissa. Ay nasira nga ang buong gabi niya at unang gabi ng paglaya ni Moira. Dahil nga sa post nito na magkikita sila ni Moira sa isang bar. Kaya naman, pinuntahan sila ni Giselle. At nainis itong si Moira. Umabot nga sa point na pinalabas ni Giselle sila Moira sa mga bouncer kaya naman galit na galit nga itong si Moira. Nag-aya na nga si Nerissa na umuwi sila ni Moira at iwan na si Giselle para wala nang anggulo na maganap. Kaya naman, pagkalabas ni Moira at Nerissa sa bar ay doon nga sila nag-usap. Nagtataka kasi si Moira kung bakit nga nalaman nito ni Giselle kung nasaan nga sila. Doon nga ay napagtanto ni Nerissa na nakapag-post nga pala siya online, kaya siguro nakita nitong si Giselle. Nagalit si Moira nung una, pero sinayaan na lang niya dahil nagsorry naman na ito sa kanya. Pagkausap nga nila ay uuwi na sana silang dalawa, nang may bigla nga sumunggab dito kay Moira. Hinawakan si Moira sa pisngi. Nagulat si Moira sa nakita niya, dahil si Carlos ang sumunggab sa kanya. Sinabi ni Carlos kay Moira na at least sa'yo gabi lang ang nasira. Ako buong buhay ko sirang-sira na. Hayop ka talaga, Moira. Habang nagmamakaawa naman si Moira kay Carlos, sinabi ni Moira na Carlos, magpapaliwanag ako. Pero hindi nga yun pinakinggan ni Carlos dahil sa galit na nga ito kay Moira. Tinulungan ni Nerissa si Moira laban kay Carlos. Kaya naman, naitulak siya ni Carlos ng malakas at humandusa ito sa sahig. Bigla naman napatakbo si Carlos sa takot. Sinabi ni Carlos na hindi pa tayo tapos Moira. Pabalikan kita. Sabay alis at tago. Sa takot naman din ni Moira na baka siya na ang isunod kay Nerissa na masaktan, ay tumakbo ito papasok sa bar para humingi ng tulong. Kaya naman nagsilabasan ang bouncer papunta kay Nerissa. Samantalang, tinawagan naman ni Giselle si RJ para ibalita na nagkasagutan at pinahiya niya si Moira sa bar dahil nakita niya na nagsasaya ito. At tuwang-tuwa nga daw siya dahil inis na inis sa kanya itong si Moira at umalis. Kaya naman agad naman sinabi ni RJ na dapat hindi mo na sinundan at ginulo nga si Moira. Dahil kilala ko si Moira. Hindi basta-basta nagpapatalo yung babae na yun. Lalo pa nga at pinalabas mo dyan sa bar. Tiyak nagagantiyan sa'yo. Nabiti naman ang pag-uusap nilang magkapatid sa telepono dahil narinig ni Giselle na may nagkakagulo sa labas ng bar. Kaya naman, agad siyang lumabas para i-check at tignan kung ano nga ang kaguluhan na nangyayari sa labas. At nakita niya nga si Nerissa na nakabulagta sa lapag at wala ngang malay. Hinanap niya si Moira pero hindi niya makita. Nakita niya din na wala na dun si Moira at iniwan lang sa ere itong si Nerissa. Sa loob naman ng bar, kung saan nga bumalik itong si Moira, ay tinawagan niya agad si Zoe. Dahil takot nga ito na humingi ng tulong kay Zoe dahil nandun nga daw itong si Carlos at sinaktan daw siya nito. Sinabi niya rin ang ginawa ni Carlos dito kay Nerissa. Hindi naman makapaniwala si Zoe na nandun si Carlos at bakit nga siya nasundan nito. Kaya naman, sinabi ni Moira na please Zoe, pumunta ka na dito, tulungan mo ko, ayoko pa mamatay, save me. Nalaman na ni Carlos na siya ang itinuro ni Dax at napanood niya ang statement ko. Na tinakot niya lang ako kaya nananahimik ako at ngayon ko lang siya itinuro. Gulat naman si Zoe. Kaya naman sinabi ni Zoe na wag kang lalabas dyan sa bar at pupuntahan na kita ngayon din.
Natataranta si Zoe pumunta sa mami niyang si Moira. Dahil alam niya ngang sasaktan ni Carlos itong si Moira. Dahil sa mga nalaman nito na siya ang dinidiin sa kasong hindi naman siya ang mastermind. Samantalang, hinanap naman ni Giselle si Carlos nang malaman nga niyang isang lalaki daw ang gumawa nito kay Nerissa at Moira. Malakas naman ang kutob niya na si Carlos yon. Dahil si Carlos lang naman ang may motibo nito dahil idinidiin siya nitong si Moira. Kaya pumunta si Giselle sa tagong lugar. At nagbabaka sakali nga na makita itong si Carlos. Tinawag niya si Carlos. Paulit-ulit niya tinawag ang pangalan ni Carlos. Sinabi niya na, "Carlos, I know you're here. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi ni Moira. I can help you, Carlos. Come out, Carlos." Habang nakikinig lang sa mga sinasabi ni Giselle si Carlos, sa likod niya, habang hinahanap siya nito at pilit na pinapalabas dahil handa daw tulungan ni Giselle si Carlos. Laban nga dito kay Moira. Dahil hindi siya naniniwala na si Carlos talaga ang mastermind ng pagpapadukot dito sa kanyang tatay na si Don Pepe. At magpakita lang daw itong si Carlos sa kanya ay gagawa daw siya ng paraan para maabsuelto si Carlos sa kaso kay Don Pepe. At si Moira nga daw ang magbabayad at magdudusa sa mga pinagbibintang niya dito kay Carlos. Hindi nga alam ni Carlos kung papayag nga siya sa sinasabi ni Giselle at offer nga nitong si Giselle sa kanya. Nagdadalawang isip siya dahil baka isuplong siya ni Giselle sa mga pulis. Dahil hindi lang naman yung kaso na yon ang iniintindi niya, kundi pati nga ang kaso nito tungkol dito kay Irene, na siya nga ang totoong pumatay dito. Kaya naman hindi niya alam kung papayag siya sa gusto ni Giselle na tulungan siya. Pinipilit nga ni Giselle na palabasin itong si Carlos, dahil alam niya na siya lang ang makakatulong kay Carlos. At handa nga siyang tanggapin ang mga salita ni Carlos at mga paliwanag. Dahil alam niya nga na may kinalaman si Moira kung bakit nga si Carlos ang idinidiin nitong si Dax. At walang katotohanan ang mga statement na binitawan nitong si Moira sa mga press. Dahil alam nga niya na si Moira talaga ang may sala sa pagpapakidnap sa kanyang ama na si Don Pepe. Papayag kaya si Carlos? Tatanggapin kaya ni Carlos ang tulong ni Giselle? Magtitiwala kaya siya kay Giselle? Madadagdagan kaya ang kaso ni Carlos? Ngayong ngang nasaktan niya din itong si Nerissa na kaibigan ni Moira? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo nga ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!